Ito pala yung araw na dumating yung mga pamangkin ko galing sa Tarlac. Bali pumasyal nga lang sila, tuloy inihatid na rin itong dalawa kong pamangkin kasi dito nga daw muna maiiwan sa akin ng ilang araw. Nakakamiss lang din talaga itong mga pamangkin ko kasi natatagalan nga bago sila makauwi ulit dito sa Aurora Province. Sa unang araw nga nila, isinama namin sila sa prayer meeting nung kinagabihan. Ito nga si Precious masyadong mahiyain. Ay nako, hindi ka pwedeng maging vlogger. Nung kinaumagahan naman, paggising namin ay nagpunta nga kami sa tabing dagat para maipasyal nga sila. Bali pinuntahan nga rin namin si Moon para maisama at makita nga din nila kasi itong si RJ ay cat lover nga ito. Kapag nasa Tarlac nga sila at nagvi-video call kami, palagi niya nga tinatanong si Moon kung nasaan daw. Naalala niyo ba yung nakakasama sa vlog ko na kulay orange na pusa? Nakasakasama nga din namin sa bukid. Yun nga yung pusa niya. Bali iniwan niya nga din sa akin yun. Nako, napakalambing nga nung pusa na yun sa kanya. Nung dito pa nga sila nakatira sa Aurora ay baby pa nga yung pusa na yun. Tapos baby pa nga rin siya. Hinahalikan nga siya nung pusa na yun pag umiiyak siya. May kasama nga din pala kaming aso at ang pangalan niya nga ay Mochi. Bali aso nga yan nung nag-alaga kay Moon. Makikita nyo nga sa video na to na gustong gusto niyang lapitan si Moon. Nako, pag nagdikit nga yan sila ay palagi niyang hinaharot si Moon. Nakakatuwa lang din silang dalawa dahil kahit naghaharutan nga sila ay hindi naman sila nag-aaway kahit pusa at aso nga. Tignan nyo, napaka-cute nga din ni Mochi. Nagdala nga lang din pala kami ng kape at tinapay. Syempre, masarap nga yan dito sa tabing dagat. Itong si RJ, sa tagal nga nilang hindi nakauwi dito ulit sa Aurora, ay talagang na-miss niya nga itong dagat. Kaya ayan, nag-e-enjoy na nga din sa alon. Ito namang si Mochi, hindi niya na nga din tinigilan si Moon sa kakaharot. Eh mabuti na lang din talaga, mahaba ang pasensya nitong si Moon. At ayan, dahil hindi niya na nga tinigilan si Moon, kaya itinali ko na nga lang din muna dito sa kawayan. Ito kasing si Mochi, ang gusto nga niyan palagi ay yung pinapansin siya at nilalaro, kaya nagpapapansin nga din. Habang ito namang si Moon ay kalmado lang lagi. Tignan niyo yung lakad ni Moon dito guys, ganyan nga yung lakad niya dahil buntis pa nga siya dito. Ayan, at nilapitan nga na naman siya ni Mochi dito at ayan nga, hinaharot niya na naman si Moon. Sa mga nagtatanong nga po pala sa akin kung saan ko nga daw binili si Moon o kung saan nga daw siya galing. Si Moon po ay hindi ko binili. Bale, regalo nga po siya sa akin para nga daw po may makasama ako sa bukid at sa kubo. Ay nako, itong si Mochi, hindi niya na nga talaga tinigilan itong si Moon. Tignan nyo naman, napakaharot nga. Buti na lang talaga itong si Moon ay mapagpasensya. Kaya ayan, tignan nyo. Kahit gaano kakulit itong si Mochi, bali wala nga lang sa kanya. Pag uwi naman namin, ginayakan ko nga itong mga pamangkin ko dahil pupunta nga kami sa Lamay. Bali namatayan kasi ulit kami ng tito kaya dadalaw nga kami doon dahil hindi pa nga kami nakakapunta. Nakakalungkot lang din dahil nung araw nga na ito ay ilang araw na lang din ang bibilangin ay Pasko at bagong taon na nga. Kaso nga lang ganun pa nga ang nangyari dun sa tito namin kaya talagang nakakalungkot nga. Nagbe-vitamins nga din pala itong si RJ kaya paiinumin ko na nga din. Sensya na kayo sa paglagay ko ng polvo kay RJ, hindi ko na nga din naayos. Dumaan nga din kami dito sa palengke dahil bibili nga ako ng asukal at kape at ilang kagamitan na rin namin sa kusina. Bali yung bibilihin ko ng asukal at kape ay dadalhin nga namin sa Lamay para naman kahit papano ay may maidagdag nga din sila sa pagpapakape sa mga bisita nila. Yung mga oras nga na ito ay papunta na rin kami sa lugar kung saan nga yung Lamay. Itong madadaanan namin, mapapansin nyo na pataas nga ito dahil papunta nga ito sa bundok. Yung barangay kasi na pupuntahan namin, dulo na nga din yun. Bali nasa paanan nga din yun ng bundok. Huminto nga muna kami dito dahil etong si RJ, wala pa nga lang kami sa pupuntahan namin, pinagpapawisan na nga din yung likod niya. Kaya ayan, nilagyan ko nga muna ng towel para naman kahit papano ay ma-absorb nga yung pawis niya. Baka rin kasi lagnatin pag natuyuan nga ng pawis. Bali gagabihin din kasi kami sa pupuntahan namin. Wala nga kaming baon na damit niya. Dahil yung baon nga nilang damit na nagpunta sa bukid, ay nako, napakaunti nga. Siguro mga 3 pares nga lang din yun. Ilang araw na nga sila dito. Sa wakas at nakarating na
nga din kami dito sa barangay na pupuntahan namin. Shoutout nga po pala sa mga taga barangay Jamanen. At eto sa wakas nakarating na nga din kami dito sa bahay na pupuntahan namin. Nakakamiss lang din sa lugar na to. Napakaganda nga dito lalo na at may malinis nga silang ilog. Naalala ko noon nung mga bata pa nga kami nagpupunta rin kami dito para maligo nga sa ilog. Napakaganda nga ng ilog nila dito. Sayang nga lang at hindi ko maipakita sa inyo dito sa video. Pero malay nyo naman sa ibang araw makapunta nga ulit kami dito tapos makaligo nga ulit kami sa ilog. May pakita ko nga sa inyo yung magandang ilog nila dito. Yung mga oras nga na ito ay tamang bantay lang din kami dito. Bali nakikipagkwentuhan nga din ako sa tita ko. Kapatid nga yan ni Papa. Panganay nga nilang babae kaya shoutout nga din kay Tita Elena. Kung nanonood nga kayo sa mga vlog ko simula pa lang ay kilala nyo nga si Tita Elena. Bali pinakilala ko nga siya dito sa ANTV. Siya nga yung kapatid nila Papa na matagal nilang hindi nakita at matagal nga rin nilang hinanap. Ang pagkakatanda ko nga ay 52 years yata bago ulit nila nakita si Tita Elena. Nung mga panahon kasi nila ay hindi pa nga uso rin ang cellphone. Bali iilan-ilan nga lang din ang merong cellphone tapos wala pa nga Facebook noon kaya nahirapan nga silang hanapin si Tita Elena. Mabuti na lang din talaga nitong mga huling taon ay halos lahat ng tao may cellphone na nga din. Tapos nagkaroon na nga din ng Facebook kaya hindi na nga din silang nahirapang hanapin si Tita Elena. Ay nako, nung dumating nga yun si Tita Elena dito ay talagang masayang-masaya nga silang magkakapatid dahil nagkita-kita nga ulit sila. Dahil nagabihan na rin kami dito kaya dito na rin kami kumain ng hapunan. Pagtapos namin kumain, tinulungan ko na nga din itong pinsan ko sa paghuhugas ng kinainan namin. Shoutout nga pala sa pinsan ko na si Joanne. Pangalan ko pa nga itong pinsan ko na to, siya nga yung anak ng tito naming nawala. Sinasabi niya nga sa akin dyan na nakakalungkot nga daw mawalan ng tatay tapos parang nakakabigla dahil parang biglaan nga din yung pagkawala ni tito. Bali pangalawang asawa na rin kasi yun ng tita ko. Parang si Papa nga nung nawala si tita, nawala na nga din yung pangalawa niyang asawa kaya masakit para sa amin. Syempre masakit kaya mawalan ng dalawang tatay o kaya dalawang nanay. Pero sabi ko naman sa kanya, kailangan nilang kayanin kasi gano'n naman talaga ang buhay. Hindi naman tayo permanent dito sa mundo. Sa mga unang araw lang naman yan masakit o mahirap. Kumbaga parang mahirapan pa nga tayong tanggapin na wala nga yung taong mahal natin sa buhay. Syempre sa mga unang araw ay sariwang-sariwa pa nga din yung mga alaala niyan. Kaya talagang parang hindi natin matatanggap. Sabi ko naman sa kanya, kakayanin niya nga din yan dahil kami nga nun, nung nawala nga yung tunay kong nanay ay 12 years old pa nga lang ako nun. Kaya ngayon halos magpo 14 years na rin wala yung tunay kong nanay. Mahirap mawalan ng magulang pero alam nyo ba na kapag nawala nga sila ay mas marami tayong matututunan sa buhay. Syempre yung mga bagay na ginagawa nila para sa atin para lang mabuhay tayo at makaraos sa pang-araw-araw. Pag nawala nga sila ay wala naman ng ibang gagawa kaya tayo na nga ang gagawa nun. Kaya dapat maging thankful pa rin tayo dahil doon na nga tayo mag-uumpisa maging matatag, tumayo sa sariling paa, magsumikap, at kung paano lumaban sa hamon ng buhay nang walang magulang sa tabi natin. Pagkatapos nga ng paghuhugas namin na to, ang sumunod naman na kaganapan ay yung service. Palagi natin iisipin na gaano man kahirap yung mga pagsubok na pagdaanan natin, pipiliin pa rin natin palagi na maging matatag dahil ang pagiging matatag ay siyang magiging susi para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok na yon.